pinaka-underrated na mga probinsya sa Pilipinas. Yung akala mo'y ang pangit pero golden pala pagpunta mo doon. Mr. D. Number 15. Quirino. Isa sa pinaka-underrated na probinsya sa Luzon ay ang Quirino. Madalas itong nalalampasan ng mga biyahero pero kapag nakita mo ang kagubatan, ilog at bundok dito, parang hidden world talaga. Kilalang probinsya sa Governor's Rapids. Isa sa napakagandang river destination na may limestone cliffs at emerald green water. Bukod pa dito, meron ding caves, waterfalls at hiking spots na hindi pa masyadong matao. Ang nakakatuwa pa, dahil hindi pa ito sobrang commercialized, mas preserved ang kalikasan dito. Tahimik ang atmosphere at sariwa ang hangin. Tinatawag ng ilang local travelers ang Quirino bilang Little New Zealand of Luzon dahil sa rolling hills at green landscapes nito. Isa rin ito sa mga lugar sa Pilipinas na mababa ang light pollution, kaya perfect para sa stargazing. Number 14. Basilan. Kapag narinig ng ibang tao ang probinsyang ito, kadalasan puro negative na balita ang naiisip nila. Pero ang totoo, marami ritong napakagandang lugar na bihirang makita online. Ang probinsyang ito ay may crystal clear water beaches, waterfalls at diving spots na halos walang turista. Isa sa hidden gems dito ay ang Malamawi Island na ang napakaputing buhangin ay makikita mo at malinaw na tubig. Marami ring local communities dito na kilala sa kanilang hospitality at makulay na kultura. Isa sa pinaka-best experience sa Basilan ay ang pagpunta sa mga tahimik na beach na minsan parang pribadong isla dahil halos walang kasabay na turista. Ang dagat sa ilang bahagi ng Basilan sobrang linaw na kitang-kita mo ang seabed kahit malalim na. May ilang travelers pa nga na nagsasabi na may mga beach dito na mas maganda pa raw kaysa sa ibang sikat na tourist destination sa bansa katulad ng Boracay. Number 13. Camarines Sur. Hindi lang wakeboarding at Bicol Express ang mapagmamalaki ng Camsur. Isa itong underrated paradise na puno ng natural beauty. Bukod sa sikat na Karamuan Islands na ginawang filming location ng international reality shows tulad ng Survivor, marami pang hidden beaches at islands dito na hindi pa masyadong dinadayo. Ang Karamuan ay may dramatic limestone cliffs, blue lagoons at puting buhangin na halos parang nasa Thailand o Vietnam ang dating. Tahimik din ito kumpara sa ibang tourist spots. Thailand at Vietnam. No match yun sa Karamuan. Bukod sa beaches, kilala rin ang Camsur sa wakeboarding, capital nito, at sa mga nurture at nature destinations tulad ng Mount Isarog. Isa sa pinakamaganda gawin dito, ang island hopping habang nakikita mo ang napakaraming maliliit na island rock formations na parabang cinematic movie locations. Interesting fact lamang, dahil sa dami ng maliliit na isla at hidden cove sa Karamuan, may ilang beaches dito na minsang ikaw lang halos ang tao sa buong lugar. Isa ito sa dream destinations ng mga gustong umiwas sa sobrang siksik na tourist spot sa mundo. Number 12. Sorsogon. Ito ay isa sa pinaka-underrated gem sa Bicol region. Madalas itong natatabunan ng ibang sikat na lugar pero grabe ang natural beauty nito. Dito matatagpuan ang mga whale shark interaction spots sa Donsol. Ito'y kung saan makakakita ka ng butanding sa natural habitats nila. Bukod dito, meron ding napakagandang beaches tulad ng Subic Beach sa Matnog na may pinkish white sand at crystal clear water. May mga volcanic landscapes at hot springs din dito na nagbibigay ng kakaibang experience. Isa sa pinaka-best experience sa Sorsogon ay ang pagsakay sa bangka habang unti-unting lumalapit ang higanteng whale shark sa malinaw na tubig ng dagat. Number 11. Northern Samar. Kapag pinag-uusapan ng hidden paradise, hindi pwedeng mawala ang Northern Samar.
Kilala ito sa Beatty Island rock formations na parang gawa ng aliens dahil sa kakaibang hugis na hinubog ng dagat at hangin sa loob ng milyong-milyong taon. Meron ding mga hidden beaches, caves at waterfalls dito na hindi pa gaano napupuntahan. Dahil hindi pa sobrang developed ang tourism dito, mas authentic at peaceful ang vibe ng lugar. Isa sa mga pinakamagagandang bagay dito ay ang pagkuha ng larawan habang hinahampas ng malaking alon ang higanteng rock formation sa tabing dagat. Interesting fact lang ha, ang ilang rock formation sa Beatty Island ay umaabot ng higit 20 feet ang taas at madalas itong ikumpara sa mga sikat na geological formation sa ibang bansa. Pero mas better tayo, tandaan mo yun ha. Number 10. Marinduque. Tinatawag na Heart of the Philippines ang Marinduque dahil sa hugis puso nitong isla sa mapa. Isa ito sa pinaka-relaxing na probinsya sa bansa. Meron itong tahimik na beaches tulad ng Poktoy, White Beach at napakayamang kultura. Kilala rin ito sa Moriones Festival kung saan nagiging makulay ang buong probinsya tuwing Semana Santa. Pero bukod sa festival ha, maganda rin dito ang island hopping at mountain scenery. Isa sa pinakamagandang experience sa Marinduque ay ang simpleng paglalakad sa tahimik na baybayin habang halos walang ingay kundi alon at hangin lamang ang maririnig. Interesting fact, maraming travelers ang nagsasabing parang bumabagal ang oras nila pag nasa Marinduque dahil sa sobrang tahimik at laid back ng pamumuhay dito. Number 9. Tawi-Tawi. Isa sa pinaka-exotic at pinakamalayong paraiso sa Pilipinas ay ang Tawi-Tawi. Maraming Pilipino mismo ang hindi pa nakakakita ng ganda nito. Ang tubig dito ay sobrang linaw at kulay turquoise na parang edited sa litrato. Dito rin matatagpuan ang Panampangan Island na may isa sa pinakamahabang sandbar sa Pilipinas. Kapag low tide, mas lumalabas pa ang mahabang white sand nito. Isa sa pinaka-best moment sa Tawi-Tawi ay ang panoramic view ng malawak na dagat na may iba't ibang shades ng blue habang sakay ka ng bangka. Alam mo ba na ilang bahagi ng dagat ng Tawi-Tawi ay may visibility na 20 meters? Kaya sobrang ganda nito para sa snorkeling at diving kasi kitang-kita mo talaga ang nasa ilalim ng dagat. Number 8. Antique. Tahimik pero napakaganda ng Antique. Isa ito sa mga probinsya sa Panay na madalas hindi napapansin. Kilala ito sa Malumpati Cold Spring kung saan sobrang linaw at malamig ng tubig. Meron ding river tubing adventures at ang kakaibang Kawa Bath kung saan literal kang lulutuin kunwari sa giant walk habang naliligo sa mainit na tubig na may herbs. Isa sa pinaka-enjoyable na bagay sa Antique ay ang river tubing habang napapalibutan ng makakapal na puno at malamig na agos ng ilog. Dahil sa dami ng bundok at ilog sa Antique, isa ito sa mga probinsyang may sariwang hangin at napakagandang rural scenery sa bansa. Number 7. Bukidnon. Hindi kailangan ng dagat para matawag na paradise. Ano? Patunay dyan ang Bukidnon. Ang probinsyang ito sa Mindanao ay kilala sa malamig na klima, rolling hills at napakagandang mountain views. Meron ding pineapple plantations, ranches, waterfalls at adventure parks dito. Kapag nasa ilang bahagi ka ng Bukidnon, parang nasa ibang planeta ka pa nga sa lawak ng berdeng tanawin at super linis. Isa sa pinakamagandang bagay sa Bukidnon ay ang sunrise view sa mataas na bundok kung saan natatakpan minsan ng sea of clouds ang paligid. Interesting fact lang, ang Bukidnon ay isa sa pangunahing agricultural producer sa bansa kaya tinatawag din itong Food Basket of Mindanao. Number 6. Dinagat Islands. Parang fantasy world ang dating ng Dinagat Islands. Ang probinsya ay puno ng limestone formations, hidden lagoons at napakalinaw na dagat.
Hindi pa ito masyadong touristy, kaya preserve pa ang natural beauty nito. Kapag nag-drone shot ka nga dito, mapapansin mong parang kombinasyon ng Palawan at Siargao ang itsura ng mga isla. Isa sa pinaka-best experience dito ay ang paglangoy sa malinaw na lagoons na halos parang giant swimming pool dahil sa sobrang linaw ng tubig. At dahil sa sobrang linaw nga ng tubig, sa ilang bahagi ng Dinagat Islands, kitang-kita minsan ang mga coral reefs at mga isda kahit mula pa lang sa bangka. Number 5. Guimaras. Bukod sa pagiging sikat sa matamis na mangga, isa ring hidden paradise ang Guimaras. Meron itong tahimik na beaches, coves at island hopping spots na hindi pa gaanong crowded. Isa sa mga pinakasikat dito ay ang Alubihod Beach na may malinaw na tubig at relaxing na atmosphere. Perfect ito para sa mga gustong umiwas sa maingay na tourist destinations. Isa sa pinakamagandang bagay sa Guimaras ay ang pagkain ng bagong pitas na mangga habang nakaharap sa tahimik at malinis na beach. Ang mangga ng Guimaras ay kinikilala bilang pinakamatamis sa mundo at minsan ine-import or ine-export pa nga sa ibang bansa. Number 4. Siquijor. Maraming taong natatakot sa Siquijor dahil sa mga kwento tungkol sa kulam at mystical practices. Pero sa totoo lamang, isa ito sa pinakamagandang isla sa Pilipinas. Meron itong crystal clear beaches, diving spots, waterfalls tulad ng Cambugahay Falls at napaka-relaxing na island vibe. Marami ding old churches at nature spots dito. Isa sa pinaka-best experience sa Siquijor ay ang cliff jumping at paglangoy sa turquoise water sa Cambugahay Falls na napakalinaw at presko. Eto lamang ha, dahil sa sobrang linaw ng tubig sa Siquijor, madalas makikita ng mga turista ang refleksyon ng langit sa dagat, lalo na tuwing tanghali. Oo. Number 3. Catanduanes. Tinatawag ding Happy Island ng Catanduanes. Isa ito sa mga pinakamagagandang probinsya sa silangang bahagi ng Luzon. Kilala ito sa rugged coastlines, rolling hills, at surfing spots. Isa sa pinaka-famous dito ay ang Binurong Point na madalas kinukumpara sa Batanes dahil sa napakagandang cliffside views. Isa ito sa pinakamagandang bagay sa Catanduanes. At eto pa, ang scenic road trips kung saan kaliwat kanan ang bundok, dagat at coconut trees. Interesting fact lamang, dahil direktang humaharap ito sa Pacific Ocean, ang Catanduanes sa unang lugar sa Pilipinas na nasisikatan ng araw kada umaga. And at number 2, Camiguin. Ito'y parang maliit na isla pero punong-puno ng adventure at natural beauty. Tinatawag itong Island Born of Fire dahil sa dami ng bulkan dito. Meron itong waterfalls, hot springs, cold springs, diving spots at mga sikat na White Island sandbars. Kapag tinitingnan mo mula sa malayo ang White Island, parang lumulutang lang na puting buhangin sa gitna ng dagat. Isa sa pinaka-best experience sa Camiguin ay ang pagbisita sa White Island habang nakikita sa background ang malalaking bulkan ng isla. Interesting fact lamang, ang probinsyang ito ay may mas maraming bulkan per square kilometers kesa sa halos kahit anong isla sa Pilipinas. Wow! And at number 1, Romblon. Kilala bilang Marble Capital of the Philippines. Bukod sa marmol, napakaganda rin ng mga beach dito. Isa sa famous ay ang Bonbon Beach na may mahabang sandbar at malaburakay na puting buhangin pero mas tahimik at hindi masikip. Meron ding diving spots, cliffs at islands na halos untouched pa rin hanggang ngayon. Ang tubig dito ay sobrang linaw at kulay blue-green na parang edited sa social media. Isa sa best na bagay dito sa Romblon ay ang paglalakad sa mahabang sandbar ng Bonbon Beach habang unti-unting lumulubog ang araw sa horizon.
Maraming travelers ang nagsasabing ang Romblon ay parang Boracay before commercialization dahil sa peaceful atmosphere at natural beauty nito. Hindi natin masabi pero mukhang mas maganda pa nga minsan ang Romblon beaches kesa sa sikat na beaches natin sa Pilipinas. At yan, D-Fam, hindi mo na talaga kailangan lumabas ng bansa para makita ang mga paraiso. Minsan, ang pinakamagagandang lugar ay iyong hindi pa gaanong sikat. At habang hindi pa dagsa ang turista dito sa mga probinsyang ito, mas ma-appreciate mo ang tunay na ganda ng kalikasan at kultura ng Pilipinas. So guys, kung may probinsya kayo na hindi napasali at tingin nyo dapat kasali sa listahan, please comment. Or kung may favorite kayo sa listahan, i-comment nyo naman down below. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!